Thank you for that prayer. So good morning once again. For today we'll be having the AMA reorientation as requested by our field men, including regional and provincial offices. So this will be recorded, don't worry, for those who have equally important activities na hindi makaka-attend, meron po tayong recording and it will be processed after this for guidance na rin sa lahat po. So my name is Engineer Luis de Asis, the Regional IT Officer and currently the head of the RICTO unit. Together with me is Mr. AJ Ferrigol, our currently our network admin, but he is our programmer for this AMA portal or system. So I would like to acknowledge first our participants coming from Southern Leyte, Dr. Janelle Anyavesa. Morning, sir. Next, we have from Biliran, we have three participants, Sir Dominic Berino and Ma'am Dayday Saboy. Good morning po. Next, we have from Ormoc City, Sir Randy Luoy. Good morning. Good morning, Miss Roselle. Morning, Ormoc people. Next, we have from Eastern Samar, si Ma'am Minerva, Ma'am Norizamel. Good morning po sa inyong lahat and Sir Jamie Anapta. Next, we have from Leyte, Ma'am Imelda Caneha. Good morning po. And I think kanina dito si Sir Hartley Teves. Good morning. Next, we have from Northern Samar, Sir Joko Paul Limit. Good morning, sir, and all participants from Northern Samar as well. Maybe some are attending in watch party po. Next, we have from, sige, may nakalimutan ako. From Southern Leyte, ayun. For Biliran people po, naka-watch party na po sila. Good morning, everyone. PDMU people, dito si Sir Darcyl, ISA ng PDMU, and watch party rin siguro. Morning sa inyo lahat. Si Ma'am Carolina. Good morning po, ma'am. Next, we have also from, sino pa ba? Ayun, from Regional Office, si Ma'am Rogie Tesgo. Good morning, Ma'am Rogie. And I think, na-mention na lahat ng dito ay yung Samar, Tacloban po yata is merong conflicting activity. So, they might not be able to join us, but there will be a recording. So, to everyone watching sa watch party natin, sa provincial offices, program managers, cluster heads, and LGOs, welcome to our AMA reorientation. So the flow of the presentation of AJ will be acknowledging first the problems that we had last year. So the AMA was running since January 2023 until early this year. So there were bugs na nakita and na-fix na rin po. Ipapasadahan ito ni AJ mamaya. Yung mga problems, commonly encountered problems po natin at mga countermeasures and solutions na ginawa po niya. Okay? So since the AMA will be used as a kasali na po sa DAYAW 2024 na scoring system natin. So might as well now we have to maximize this one together with the DMS system natin. So starting April, yan yung official date na gagamitin na po ang pag-rate or pag-collate ng mga scoring ng every provincial offices and field offices sa AMA natin para gawing measurement sa magiging dayaw natin na mga criteria. So previously, yung last year, hindi siya naisama kasi nga sa mga bugs na na-encountered. Pero yung DMS is meron pong percentage
sa DIO system natin. But this year, pagsamahin po yung AMA and DMS for this purpose. So, without further ado, Mr. AJ, are you ready? Our pilot for today, Mr. AJ Feriol, take it away. Thank you, Sir Luis. Loud and clear ako, sir. Yes, sounding Okay. Good morning po. Morning po sa everyone. Uh, Thank you for the introduction, Sir Luis. So, dito naman na po lahat siguro, ano? Loud and clear po pa ako sa province. Yes po, loud and clear. Okay. Thank you po, Sir Janel. So, start na po tayo from the presentation of the AMA reorientation system. Ay, reorientation. So, let me share my screen. Thank you. So, last time, kung hindi ko po nagkakamali, nung last week, nagkaroon po ako ng orientation with the Biliran Provincial Office. Nagkanta po kami ng reorientation sa kanila. And thank you so much kasi nandito pa rin po sila ngayon. This morning, nakapag-attend po ulit sila. Kila PDGs, thank you so much sa Biliran. Then, eto po, ulitin po namin yung kung ano po yung napag-usapan doon nung last time din namin. At the same time, kung ano po yung mga naging suggestions nila. Tapos kung ano po yung mga na-encounter natin na errors at that time. At the same time, kung ano po yung nabanggit nung nakaraan na man-com meeting natin with the team management sa kay RD, ARD, tsaka sa ating mga provincial directors at sa mga cluster heads. At the same time, sa ating mga PM tsaka OM natin sa provinces. So, start po tayo. So, from the start, that time po, noong December last year, December lang po na 2023, nagkaroon po tayo ng mga bugs and glitches na na-encounter natin na kailangan nating ma-fix. At the same time, kailangan po natin maayos kasi ang nagiging problem po, main reason, yung ating mga users is sila yung talagang na apektuhan pagdating sa pag-accomplish nila ng task na na-create ng ating mga vocal officers. So basically, kung titingnan po kasi natin yung magiging process flow, dapat kasi ah, maging ano siya, maging aware yung ating mga vocal officers na tulad nga po na nabanggit ng isang province natin na dapat dito pa lang sa taas sa amin sa regional office is hindi sila dapat pwedeng magkamali, especially sa mga tagging na hindi naman dapat sa kanila. Kasi ang nagiging ano doon is hindi daw maganda tingnan sa dashboard ng ating mga MLGOO sa probinsya kung nakikita nila na hindi naman para sa kanila pero nagre-red naman, nagmamark as red, nagkukulay pula doon sa dashboard nila. So hopefully this time na orientation na to is maging okay na siya doon sa part naman po ng mga users. Kaya po namin nasabi yon kasi hindi po namin lahat ng users is nakikita namin ang dashboard. So, meron po kaming tinetesting, meron kaming ginagawang dry run dito, pagtetest ng system kung paano po magre-reflect doon sa ating mga users sa baba. So, ang nangyayari po kasi, usual na problem na-encounter po ng ating mga personnel is yung pag nag-create po ang ating focal officer, pagdating sa baba, hindi naman sa kanila task, natag sila, tapos hindi naman sila dapat i-rate sa ganong task. Ang tanong nila, baka magkaroon ng effect pagdating sa rating sa performance ng kanilang municipalities or ng kanilang province. Kasi ganito kasi yung sa ama natin. Ang request ko kasi sa amin ni RD, gusto niyang makita yung performance base per provinces at the same time sa ating mga LGUs. So doon po sa ating system mamaya ipapakita ko po sa inyo na upon request, kung hindi ako nagkakamali, request ng Southern Leyte that time is sana yung hindi siya LGU yung nakalagay kundi MLGOO, yung MLGO of halimbawa Kaibiran, MLGO of Biliran-Biliran para hindi daw po na siya kung sakaling makita for public viewing para sa atin hindi daw po ma-call yung attention natin na at least
naka-specific na tao or MLGO talaga na naka-assign sa LGU na yun, yung rating na nakalagay sa kanya per task na na-accomplish niya. So hopefully, this time nagawa na namin dito sa Recto, dito sa regional office yung mga suggestions and request po natin sa provinces na nakita natin that time. So pagdating po pagdating po kasi sa tagging, nagka-problem tayo that time kasi ang nangyayari po kasi ang ating focal officers, ang ating mga task accomplishers, ang ating task creators, which is nandito sa regional office, ang ating mga focal officers, task creator ang kanilang role. So, pagdating naman po sa ating mga task accomplishers sa baba, yun yung ating mga MLGOs at ang ating province, ang nangyayari, naguguluhan sila na hindi naman sa kanila napupunta yung task. Minsan, hindi rin sila dapat itag. So, na-fix na po natin that time. Hopefully, sa ibang mga users na nagkakaroon pa rin ng problem, ah pwede po kayong mag-message po sa amin sa Recto or doon sa ating FB page at doon din po sa ating FB group chat na para po maging aware po kami lagi. At the same time, meron with a screenshot na rin na nakalagay po kung anong problem po yung na-encounter natin para po pa isa-isa po natin ma-fix kung sakaling magkaroon pa man. Kasi ang system po natin is continuous po sa improvement kung sakaling meron po kayong mga comments and suggestions na nakikita natin at the same time kung ano po yung mga pwede natin pang ma-improve at the same time po sa ating system. So, regarding naman po sa multiple task created, nagkaroon po tayo ng problem dito. Nakita ko rin po sa back-end side namin as programmer na yung multiple created na task kasi is nagkakaroon po ng duplication of entry. Minsan kasi po ang nangyayari po, yung internet connectivity natin, akala natin, okay, pag click natin, nag-register na pala siya tapos nag-e-error naman sa front end. So, doon sa system, pag click mo ulit, nagdodoble siya pero isa lang yung kanyang ID. So, yung time na yon na-fix na rin na natin. At the same time, meron pang nakalagay na multiple task created dashboard of the task accomplisher. So, iisa lang yung na-input, pero pagdating dun sa system natin, dalawa yung nag-appear. So, okay na rin po siya. Meron din po yung sa deadline reflected is the day yung task na created instead of the deadline set of the creator. So, be sure that the deadline reflected should be deadline of the submission instead of the day task was created. So, at that time, ang ginawa po natin dito is yung ating focal officer, laging dapat po maging masuri po sa pag-click ng calendar date natin doon sa creation of task. Bakit? Kasi ang nangyayari po kasi sa ating mga task accomplisher, nadadagdagan yung kanilang trabahoin. Kasi one time kasi, ang mga MLGO po kasi natin, ah, sabi nila, one at a time. So, kung kailangan, pag inupuan nila yan, dapat dire-diretso na yan. So, hopefully, makatulong na rin po yung ginawa namin na adjustment doon. At the same time, nagsabi na rin po kami sa ating mga focal officers na sana maging mapanuri sila bago nila i-click yung submit or save. So, or creation of task. Then, eto na po yung dashboard natin. Nung, kung nakikita nyo po, maraming nagtatanong nung nakaraan, Sir, bigla pong nawala po yung lahat ng mga accomplishment report na kailangan namin i-accomplish. Ang mga task na na-create na po pero nawala. Yun po, nabanggit kanina ni Sir Luis from January, February, March. So, wala pa po talagang laman that time. So, ngayon po, nag-i-input na po tayo. Simula noong January, pinalinis na po lahat yung RD, lahat po dito na laman para po from the start na naman po tayo ng ano. For the year kasi, for the whole year or depende po kung paano nila po hihingin sa amin ng magiging output report nito. Kung quarterly, pwedeng ah, annually, or pwedeng depende sa kanila kung kailan nila hihingin sa amin yung magiging total output. Like halimbawa po LGMed. LGMed po kasi is, kung hindi ako nagkakamali, nagkakaroon po sila kasi ng performance-based din po, base din dito sa ama natin, na nasuggest po rin ni Sir Ian, ang ating OIC chief ng LGMed,
na kung sakasakali is magkakaroon po ng pointing system na kukunin din po sa AMA, which is may extract dito sa AMA based din sa performance ng ating mga MLGOs, ang ating task accomplishers sa ating provincial offices at within the regional office din. So, bakit po na-emphasize ni RD na gamitin siya? Kasi para malaking tulong na hindi tayo magkaroon ng bias na pag-check. At the same time, yung rating kasi is computed talaga siya. Hindi siya natin pwedeng sabihin or ma-alter yung data kasi sa amin part lang sa as programmer sa amin sa Recto ang kaya mag-edit nung data na pinapaayos lang ng ating mga focal officers. Pero bago yun namin pwedeng i-modify or bago nila, kailangan muna ng black and white lagi. Yun yung lagi sinasabi ni Sir Luis kasi para maiwasan din namin yung ah, manipulation of data. So, pagdating po sa part na yun, sinesecure lang po namin at sinasabi lang po namin na well protected po at secured po ang ating data na na-entry na ating na-accomplish para po hindi rin po tayo magtataka na pagdating ng araw ng computation ng rating sa per provinces natin, sa per municipalities natin, at the same time sa ating mga CH na nagmo-monitor para sa ating mga MLGOs is hindi sila mahirapan. Paano nila hihingan ng report, paano nila hihingin kung ano saan sila nagkulang, saan part sila wala, ganito, ganyan. So, at the help of AMA system, madali po talagang ma-monitor natin kung paano ba ang takbo ng ating mga kasamahan din sa trabaho. At the same time, sa ating mga heads na to view kung ang kamusta ba status ng ating probinsya. Halimbawa, in behalf of our uh, regional director, halimbawa po, ang aming RD dito sa taas, sa inyo naman po dyan, ang inyong PD, so namomonitor niya from time to time kung ano po yung status ng kanilang buong provinces. At the same time, namomonitor niya rin yung performance ng kanya-kanyang municipalities na hawak. So, aside from that, so nakikita nyo naman po sa harapan dito sa screen natin, yung ating dashboard. Sa susunod po, may mga madadagdag na features na rin dyan ah, regarding dun sa kung ano pa po yung mga pag-meetingan last time sa Mancom. So, focus lang muna tayo sa process ng system natin at the same time sa update ng system natin. Kung ano yung status ng system natin, as is po siya ngayon. Kung ano po yung mga magiging output po today sa ating meeting na to, at mga suggestion nyo pa na makakatulong po sa system natin para din hindi po mahirapan ng ating MLGO crews, ang ating mga task accomplisher. Sabihin ko lang po sa inyo, ang system ay ginawa para hindi tayo mahirapan. Ang system ay ginawa para po mas mapadali yung pag monitor ng ating mga focal officers natin. At the same time, para rin po madali natin malaman dito sa amin sa regional office kung sino ba yung mga karapat-dapat na mabigyan ng po- sa awarding, lalo-lalo na sa Dayaw kasi nabanggit kanina ni Sir Luis, DMS, tsaka AMA, may malaking factor silang dalawa na sa pointing system para ma-recognize tayo sa Dayaw awardee is etong dalawang system na to. So kung compliance ka dito, at the same time, dalawang system na to, compliance tayo parehas, hindi tayo mahihirapan magkaroon ng basis kung sino, ano, saan, tayo magkukuha ng ratings para sa ganitong specific na tao at para din sa specific na province. So, next. Thank you sa presentation pero mag hands-on po tayo. So, loud and clear pa rin po ba ako? Diyan pa po ba kayo? Okay, Yes, Mama. thank you so much po sa mga mahabol. Samar, sa Samar, pasensya na po sa ating oras ngayon. Kung may alam natin medyo busy lahat, pero kailangan lang po namin kasi may update to sa inyo. At the same time, update din po namin si RD kung ano po yung status ng ating AMA system. So, let me share my screen. Yan po. So, ayan po. So, kung nakikita po natin, may dalawang option po tayo para ma-access si AMA system natin. Pero lagi po namin sinasabi,
na pag mag-access po tayo ng system natin sa AMA, isang ating official website, which is makikita po natin sa lower right, sa auxiliary menu natin. Makikita po natin doon yung AMA BBS. Pag-click nyo po siya sa menu na yon o sa page na yon, pag-click nyo po, magre-redirect po siya dito sa ating portal na to. Okay? Pakita ko na lang actually. Yes. Yun. So, halimbawa, nandito tayo sa region8.dilg.gov.ph. Ang tanong kasi ng karamihan sa... I-hide ko lang po. Yan. So, nandito na po tayo sa website. Wait lang po ha. Naka-control. Naka-ano po ako eh. Yan. So, kung makikita nyo po yan, dito po sa may taas, minsan, pag hindi nyo po nakikita sa screen, yung ating menu kaagad nito, itong portion na to, pwede nyo pong i-click yung control, then scroll, lalaki yan. Minsan, pagpa-control down naman po, sasakto lang po yung kanyang zoom or zoom out. Bakit ko po tinuturo sa inyo? Kasi minsan may mga laptop po kasi na nag-auto-adjust, meron naman pong hindi. So, para po sa easy access po natin ng porta tulad nito, pag sa screen ko, hindi ka agad-agad nakikita yung menu sa baba. Kasi kailangan mo pang scroll down siya. Tatanungin nila, bakit na lang hindi na lang ilalagay dito sir sa taas? Hindi po kasi siya main natin na dahil nandito po lahat ng pang regional natin na menu. So, so once na maklik na po natin, halimbawa, nagtanong po kayo, sir, can't access the website. Pag ganun po ang nangyari, pwede po anytime mag-chat po kayo sa amin or mag-contact po kami kayo sa Recto para makita po namin kung ano yung problem. So dito po, sa portion na to, sa pinaka-last portion, sa auxiliary menu, meron po tayo makikita dito na AMA BBS. So pag-click po natin yan, one-time click, magre-redirect po yan dun sa isang portal natin. Ang tawag po dyan is redirect lang po. Hindi po siya naka-lodge dun sa ating mother website kasi po masyado na po mabigat ang website natin para doon pa po siya natin ilagay. So kung mapapansin siya sa taas, kanina nakalagay is region8.dilg.gov.ph. Ngayon, Sir AJ, bakit nakalagay dito https.lgrrc8.com? So ganito yan. Pag nilagay po natin LGRRC8, ito po yung main website natin ng LGRRC. So, ano po ba yung pinagkaiba nun? Lagay ko lang naman yung word na ama. Ito po yung sa taas na portion na to. So, click enter, pupunta na po siya sa ama. Sir, ano po yung pinagkaiba nun? Bakit nilagay nyo pa doon? Simple lang po. Kasi kailangan po natin from time to time to visit our DILG Regional Office website. Bakit po? Yun po yung hiningi sa amin ni Arden na from time to time, hiningi rin po ng management natin at the same time para ma-monitor po namin yung views at the same time yung in at out po sa ating official website para maging active po siya at nakikita po namin kung ano yung mga problem at the same time nare-report din po sa part ng viewer kung ano yung kulang pa sa website natin. Doon po kami, actually nagkakaroon kami ng data checking at the same time ang website checking natin for the security measures ng ating website. So sa AJ, eto, ganyan. So check muna tayo the administrator side para ma-discuss muna natin yung pinakang part na to. So, ito siya. So, bago yon, gusto ko rin muna pala klaruhin. Mayroon po ba bang mga hindi nakaka-access ng account nila dito? Oo. Good morning. Hello po. Sana daw po is hindi na po nakalagay yung TAF or HIPAPAD or kung ano man pong LGU ang nakalagay. Kasi ang para po sa information lang po ng mga nakakarami dito sa atin, sabi po kasi ng ating mga kasamahan that time sa Mancom,
hopefully ma-fix na yung issue kasi baka mamaya makita ni Mayor na ganito ganyan, what if ganito ganyan. So at least makakita man kung maaktuhan man ni Mayor or kung ano mang mga staff ni Mayor na nakakita nito is specific na nakalagay dyan for MLGOO. So ibig sabihin ang rating na to is hindi nagbe-base sa rating ng kanilang municipalities. So yun po, parang isa rin pong ano natin, purpose nito para po mas madaling maintindihan ng ating munisipyo na itong system na to is for the regional ah, employees lang po ng Region 8 na DILG po. So, hindi po siya kasama ang ating mga munisipyo. So, hopefully, nakatulong po rin yun sa kanila, yun sa mga suggestion nila. Hanggang baba po yan. So, bakit ko po nabanggit yung portion na to? So, dito tayo sa portion na to. Klaro. Bakit natin nabanggit yan? Ito po kasing rating nito, itong mga municipalities na to, municipal level na to, is nakakaroon ng may effect po siya sa performance po ng ating provinces o ng ating, mga city. Bakit? Sineparate po natin si Ormoc at si Tacloban kasi po si Ormoc ay CC po siya. So yung mga kasama niya po is puro city. Si Tacloban naman po is ginawa po siyang, sinama na po siya dito sa province kasi HUC naman siya. So yun po yung naging criteria pagdating po sa rating. Bakit po tanungin nyo, bakit itong dalawang to hindi magkasama? So yan po ay nanggaling na rin po sa ating management. Sila na po nag-decide niyan kung paano nila i-rate yung mga yan. Although pare-pareho naman yan ng computation, pero at least sineparate lang sila para etong Tacloban City, HUC naman ito, is makipagsabayan sa mga to. So, performance-based. Pagdating sa Dayaw, ganun yung kanyang criteria. So, pagdating po dito sa rating naman ng mga to, etong mapapansin nyo po dito sa taas, sa upper side, na LGMed, mayroon po sila nalagay na 3%. Sa LGCDD, meron din po sila nalagay na 3%. Sa PDMU, 1%. Sa PAD, meron din po nilagay na 2%. Then, meron po tayo nilagay for the ISO QMS na 1%. So, total of 10%. So, out of 100%, ang magiging portion po ng ating scoring, ating performance rating sa Dayaw, meron pong 10% si AMA. Sa DMS, meron din po siyang percentage na binigay para din doon. So, yung dalawang system na yan na tinatawag ni RD na mga baby system niya na yun yung performance rating base na chinecheck niya from time to time sa kanyang level kung ano, saan, papaano mabibigyan ng prize or mabibigyan ng reward yung ating mga performer natin ng mga MLGOs, field officers, mga SCH, at ang ating, especially ang ating mga provincial director at ang ating provincial offices natin. So, sa DAYO kasi, may tinatawag tayong mga criteria. So, iba't ibang uh, portion, kung sino yung mga awarding, ano-anong mga posisyon ng mga pwede ma-awardan. So, yun po yung naging basis nito. So, so kung halimbawa ako si task accomplisher, na hindi naman ako nag-accomplish lagi, hindi ko lagi hindi ko na-meet, hindi ko na-reach yung lahat ng requirements na binibigay sa amin. Ang nangyayari po dyan is hindi po ako possible na magkaroon ng award. Kung award po talaga yung habol ko, kasi yun parang yung, kumbaga sa ano kasi, yun yung ginagawa dito sa regional office para mas lalong pagbutihin ng ating mga field officers at ating mga task accomplishers yung trabaho. Hindi lang naman kasi, ang DILG kasi, hindi lang naman nagbe-base sa kung anong price na makukuha. Actually, performer talaga ang ating mga MLGOs. Hindi ko may ano yon na talagang very, ano talaga, pagdating talaga sa accomplishment talaga nag-uunahan. Lalo na especially sa mga provinces natin. Ayoko lang magbanggit. May mga provinces talaga tayo na, well, pag-disseminate pa lang na information, pagkabasa pa lang, mamaya-maya, may sagot agad. Kasi ganun ka, ano, ang DILG. So, ganun din yung mindset ni RT.
nasayang. Gusto kong makita yung percentage na yan na gusto kong may impact kasi yan na hindi natin pwedeng pabayaan lang sila na yung mga ginagawa nila, accomplishment report nila is wala lang. Nagsasubmit lang sila na parang wala lang. Yun po talaga yung idea ni RT kung bakit gusto niyang makita yung performance base na sinasubmit ng ating mga task accomplishers, mga field officers na nasa baba para po makita ni RT na performer talaga sila at meron silang rewards after the final ano ng ating consolidation report nitong ama natin. So kung mapapansin po natin, wala namang pinagkaiba yung sa provinces, HUCs, tsaka sa cities. Sa rating po, pare-pareho po yan. Ang pinagkaiba lang po niyan, sineparate lang po yung may mga capacity or capabilities na cities. Like, hindi naman talaga pwedeng isama si Tacloban dito kasi etong mga city na to, dapat sila-sila lang din yung magkakasama para sa performance din nila, hindi sila ano ni HUC. So, si HUC, pasok siya sa provinces na criteria na. So, dito naman po tayo, pagdating kanina, yung nabanggit ko sa inyo, same lang din po yan. Pero kung mapapansin nyo po, pagka nagkaroon na po tayo ng rating dito, pagkakaroon ng mga rating na dito, sa baba, kung sino po yung, sa ngayon po, kung sino po yung walang rating, siya po yung sa pinakadulo. Meron po yung computation din po na magiging number one po yung performer natin na field officers na MLGOs natin. So, may question po regarding dun sa rating natin? Hindi. Hello? Yes po, Doc. Aw. May concern kasi one time, may Yes. suggestion na if possible, yung municipalities, pwede siyang matawag doon, pwede siyang may access na by province na i-research or something like, ano ba yun? Basta makikita by province. Kung ako yung cluster head, gusto ko lang malaman yung ranking ng aking munisipyo kasi ang daming munisipyo to eh. Lahat ng Yes po. munisipyo ng buong Region Yes 8. po. Naalala ko na, Doc Janel. Opo, ongoing po tayo dyan, Doc. Yung, ano na, yung parang filtering per ano lang. Oh, filter. Yan, Depende. yan. Oo. Pag halimbawa po, kung naka-assign ka lang sa ganito, yun lang yung makikita mo para hindi na, pag halimbawa CH ka, so ito yung hawak mo ng mga MLGOs. So halimbawa naman, pagdating naman po sa inyo, sa sa taas, sa provincial office, makikita mo yung lahat ng provinces, ay lahat ng municipalities mo lang. So pag-click mo naman ng per cluster, makikita mo lang sa ng cluster, yung cluster ni ganito. Tama ba, Dr. Jonel? Ay, yes sir. Tapos itong request Sige po, ng Doc. additional personnel para magawa ng account, pwede naman ano na lang, Google Drive or ano ba? Para diretso na mag-encode na lang kami ng mga wala pang account sa AMA. Sige po, magsisend na lang po siguro kami, Doc Jonel lang, ano, Google Sheet. Ang link. Opo. Thank you, thank you. Thank you po, Doc Jonel. So, yes po, Biliran. Hindi kita naka-press. EJ, good morning. Yes po, Ma'am Carol. I would just like to add no sa sinabi ni Sir Janelle kanina. Yun yung suggestion ng mga cluster heads na sana yung makita namin is yung component yung mga munisipyo lang ng coverage ko. Oo, so which means from my end, yung mga munisipyo lang ng Biliran ang makikita ko. Okay po. Oo, tapos secondly, Jay, sana yung Yes task po. creator, which is the regional focal officers, tama ba ako? Sila yung task creator. Yes po. Yes po. Oo. Sana lang talaga repeatedly ito yung appeal natin na careful dapat sa tagging ng task. Yes po. Kung the task is for the provincial focal officer only, sila lang. If it includes the MLGOO, so be it. Kay para po dili ma-confuse ang atong mga field officers, Jay. Yes po. Yes po. Nilanood po namin, ma'am.
Thank you po, Ma'am Carol. Aside from Biliran and Southern Leyte, ano pa pong concern sa ibang province po natin? Bago po tayo mag-proceed. Message ko. Concern niya ng Biliran. Yeah. Saan po ha? Aside from other provinces po, baka may concern po kayo. Oh, yes. Yes, actually, andito si Sir Daryl. Uh, this is concerned by Sir Luis. Thank you. So, aside from that, TJ, yes po, again. yes ma'am, yes po. Ang nakikita ko ngayon sa dashboard, 2 reports due for today. All others, 0. Tama ba? Ang nakita ko. Yes po. Ito po ha, meron po tayong na-receive na message din po at the same time. I-ano ko na lang din po sa inyo para maging aware tayo. Kanina po kasi nag-create din po kasi may nakapag-create po ng task na aside from the other focal officers natin dito sa regional office, which is nagkaroon po ng encounter ng error, nagkaroon ng problem, nagkaroon ng uh, wrong tagging or wrong entry. So, actually kanina nakausap ko na rin na aayusin na rin naman namin, check namin. So, sorry for the inconvenience din po rin sa iba. Sa iba naman po na natag ng dapat hindi na, yun po yung in-emphasize talaga actually ng biliran that time kila Ma'am Carol na sana, naulit na naman ni Ma'am Carol na sana hindi tayo basta-basta lang magtatag sa atin sa regional offices. Kasi masakit sa mata tingnan na ganon sa kanila sa field officers natin daw na makikita nila na hindi naman para sa kanila so hindi ba maganda tignan daw. So, try natin na from time to time, ma'am, mawawala din po sa part namin yan dito sa taas na sana hindi na po maulit-ulit yung ganun. Oo, correct, Jay. Because there are some programs na hindi naman implemented sa lahat ng munisipyo. Because Yes, there ma'am. are some programs that yung mode of implementation is piloting pa lang. So ilang munisipyo lang dapat ang itag ni regional focal Office. officer who is the task Okay po. creator. Okay po, ma'am. Actually, ma'am, ang plan ko rin kasi dyan, ma'am, is magkaroon din, ma'am, ng meeting with the local officers dito from time to time kayo para makita ko rin, ma'am, kung ano yung nagiging problem nila, bakit naitatag pa rin nila yung dati. So, yung iba naman pong focal officers natin, ma'am, is either na nasa training natin ngayon, yung iba naman po is either na iba na po yung kanilang position. So, yun din po yung nabanggit ko sa inyo, ma'am, last time, Ma'am Carol, di ba? From dito sa regional office, kailangan din namin ma-update yung status din ng mga focal officers natin regarding sa creation ng mga tasking. So, thank you din kasi sa PDM, like PDMU, nandito ang PDMU ngayon. Thank you, Sir Daryl. Sa atin, kila Sir Jimay, nandito sila. Nakikinig sila sa PDMU people. So, yung encounter kasi natin na problem, ma'am, actually talaga doon sa tagging na yun. That time kasi, hindi pa talaga sa specific na tao. So ngayon, yung isang suggestion na lang nila, kung talagang kailangan specific na tao na lang, yun na lang yung itatag nila. So, sa dami ng mga, ano, iniisa-isa natin yan na dapat lahat meron na lahat ng provinces. So, pag-click natin ng biliran, naka-drop down na yun sa drop down menu niya. Pag-click naman natin ng regional office, makikita natin yung specific na tao na yun. So, hopefully, lahat gumana na sa kanila. Mayroon mo tayong ma-encounter na mga errors dyan. Or nasa ano naman tayo, tawag nito, nasa testing period tayo pagdating dun sa mga tagging pa ng mga dinagdag natin na tao. So kung meron po kayong makita, isend na lang po sa amin with the screenshots na lang po para madali po namin matrace kung kanino pong part yung nagkaroon ng problem. At the same time, halimbawa sa task ko na punta sa inyo, na ibigay sa atin, nagkaroon po ng duplication or nagkaroon pa rin po ng ganitong error, i-screenshot nyo po yung mismong screen, then para makita rin po namin doon kung kanino yun galing,
makikita namin yung title, madali namin makikita sa system kung ano yung naging problem or kung si user na ng ating task creator ang problem or ang ating system sa backend pagdating naman sa user. Ang system po kasi natin, explain ko lang sa inyo, may dalawang image po ang system natin. Minsan nagiging tatlo, minsan nagiging apat. Para lang po sa kalaman po nating lahat, meron tayong tinatawag na multi-imaging phase of the system. Bakit? Meron po kasi tayong tinatawag na ah, level of the users, hierarchy level ng users natin sa system. Meron kasi tayong super administrator, meron tayong admin, meron tayong user lang, meron tayong moderator, meron tayong mga ganyan. Dito sa system ng AMA, bakit mo sinasabi yan sa AJ? Kasi ganito po. Kung ano po yung nakikita natin, kung tayo po kasi is nakalagay sa provincial offices, limited lang po yung nakikita natin ng mga may mga menu po dyan na hindi nyo nakikita na meron po din doon sa menu ng ating mga task creators. Kung ano po yung nakikita nyo sa screen nyo na menu ngayon na meron, pang administrator po yan. So, ganyan na ganyan po ang dapat makita ng ating mga provincial director. Pero, yung nabanggit nila Doc Jonel, na dapat nakaspecify lang siya kung anong province. Kung naka-RD ka naman, lahat dyan, kita mo. Pero kung naka-CH ka, kung ano lang yung municipalities na hawak, yun lang ang dapat doon lang dapat na makikita mo. Yun yung isang part na ongoing tayo kasi yung inuna natin dito is para maka-okay na kaagad sa inputting ng data. Hopefully, bear with us na matapos naman natin agad yan. Ongoing naman yung tinatawag natin na viewing na lang, sa viewing, sa filtering. Na pag-click natin ng biliran lang talaga yung lalabas. At the same time, sa user information natin, biliran. Kung biliran tayo, kung Southern Leyte tayo, Southern Leyte lang para hindi natin nakikita yung ibang ano. Kasi may nakapagsabi rin sa akin, nakakahiya din daw kasi sa iba. Kasi bakit? Si Ray J, siyempre sa part namin, dami namin ginagawa din. Hindi naman namin masyadong natutukan. Minado kami. May nakapagsabi sa akin ng ganun. Pero kasi nakakahiya lang po kasi dahil nakikita po kasi ng buong Region 8 yung ako yung naka-assign na MLGO o ako yung naka-assign na ganun doon. Nagkaka-problem po ako doon. So, so ano lang din. So, sorry po sa ano doon. Yung sa suggestion na yun, maganda rin po yung suggestion ng nila Doc Jonel noon. So, ongoing tayo dan na hinihiwalay-hiwalay na natin yung mga data based on their provinces and based on the mga CH natin. So, aside from the Southern Leyte tsaka Biliran, Ormoc, kamusta po sa Ormoc ang status ng inyong access sa system? Northern Samar, Eastern Samar, tsaka sa Tacloban po, sa Tacloban naman po kasi Leyte, sa Leyte po, kamusta po ang access natin? Samar. Okay, tayo. Wait lang po kasi sa screen tayo. Else. Clarification, please, for the due reports, who will pick po ng status like from pending to accomplished the concerned personnel, FO, PFO, or the RFO na po. Status po ng pending. Pagdating po kasi sa pending, once na po na-save natin yung ating, halimbawa po, ganito po kasi yung flow nun. Yung mga focal officers po, kasi natin sa regional office, sila po talaga yung nagke-create ng ating mga task. Tayo naman po, is mag-accomplish ng ating task na tag sa atin. So, bakit nakapending? Kasi kailangan pa po natin i-check or ilagyan pa po natin ng mga data. Kailangan po natin i-manipulate yung data doon para ma-monitor din natin. Once po natin ma-refresh yun, hindi na po siya pending. Dapat po mag-automatically green na yon once na ang ating focal officers po dito is nalagyan na po kayo ng rating. So don't worry po kung makikita nyo po na nakapag-accomplish naman kayo, nakapag-comply kayo, pero bakit pending pa rin pag-refresh mo? Try to chat or try to communicate with the focal person kung sino yung nag-send sa inyo nun. Nakalagay naman din yung pangalan ng focal officers natin, kung sino yung creator nun. Alam naman natin, mayroon naman mga, like halimbawa, bibigyan ko kayo ng example, FDPP or
God plan or kung ano mang mga system. Sabihin na lang natin sa FDTP, mayroon akong task. Ako si Sir Jan Jan Alcobar. Ngayon, nag-send ako ng isang task para sa ating mga provinces. So, lahat is may access yon. Kasi lahat po ng MLGOs natin is may access sa FTTP. So, kung halimbawa, pag-click ko po ng isang account ng ating field officers, ang tanong kasi ng ating taga-Samar, Ma'am Vanessa, paano namin malalaman yung kung status ng ano namin. So, after mo po na malagay na po yung mga kailangan data, after mo po masave, masubmit, then try to chat na kaagad po yung ating vocal officer na yon. Then, at the same time, pag naragyan niya po ng rating yon, automatically magre-reflect po yan sa system natin na accomplished na po siya. So, magigreen na siya, hindi siya na mamumula. Yun po ba yung tatanong niyo, Ma'am Vanessa? Yes, thank you, AJ. Yes I po. was just asking kasi, before kasi, na-accomplish na dito sa baba, Hmm. no, from pending to accomplished. Yes. And then, okay, sige lang pero I think na-settle naman na yun na kasi kahit na-click na from the end of the MLGOs Hmm. or from the provincial focal officer from pending to accomplished, pagdating kasi minsan sa dashboard, hindi Pending. nagre-reflect, no? Oo. Open. So Okay na po yun. I was just asking kasi for clarification because the regional focal officers, we have group chats and then nagbibigay sila ng status ng Yes po. submission per provinces. So baka akala ko sila na din ang mag-click-click ng accomplished dun sa dashboard kasi sila naman din ang like for Checker. the Mag-check. QMS. Oo, for the Yes po. QMS, no? The concerned RFOs, the process owners, they give us update on the status of submissions, hito, lahat, no? And then kami, pagkikita, we chat or we PM the process owner na tapos na kami hito. And then siya nag-click ng date of submission, ganun. So akala ko same dito sa AMA na the regional focal officer sila yung ang tawag doon mag-change ng status from pending to accomplished. Yung Yes po. ganun. Actually, ma'am, na-resolve na natin yan. The problem yan ang pinakauna. Kasi, I remember, tama ka, Ma'am Bane. Kasi, noong time na yun, may problema yung pagka-refresh niya. Hindi siya kaagad nagre-reflect. Ngayon kasi, once na mag-refresh tayo, then, ma-approve na po ng ating focal officer sa taas. Automatically, once na mag-login ka ulit, pagkakita mo doon, makikita nyo po, nasa baba na siya. Kasi napapansin nyo dati, nagsasama-sama lang po siya. Iisang portion lang siya, nagsasama-sama. Walang sorting, walang proper sorting. Yung suggestion dati na sana para hindi eyesore, na pagbukas ko, makikita ko lang yung hindi ko na-accomplish. Yung sa baba, pag-click ko sa baba, accomplish na. So, ganun po yung pinix natin dati na sana may sorting, may proper sorting siya nasa taas. Makikita natin yung mga hindi ko pa na comply or hindi ko pa natatapos na task kasi para magkaroon din ako agad ng time na ayusin siya. So once na ma-refresh natin, relogin natin or magkaroon tayo ng time ulit na mamayang hapon na naman tayo ulit. Pag-refresh natin, pag-click natin doon, magi-green na siya. So na-fix na po natin yung portion na yan. Kasi yung real time pa kasi ng time na yun is nagkakaroon tayo ng problem pagdating doon sa real-time validation na tinatawag kung hindi ako nagkakamali. Kasi nung time na yon, inaantay pa natin lagi yung validation ng ating uh, heads para lang magkaroon ng okay na yung ano natin. At the same time, system, hindi naman siya, lagi siyang by command, kumbaga kung ano yung gagawin, kung ano yung utos, yun na yung gagawin niya. Hindi siya, wala siyang automatic, response dial. So, na-fix na po natin yun, Ma'am Vanessa. So, hindi na tayo kailangan mag-worry po regarding to that matter. So, Ma'am Vanessa, nakita nyo na rin po sa dashboard nyo na nasa baba lahat na ng green. So, sana po okay na po yun. Yes, so nakita ko na, AJ. Oh, thank you so much, Thank ma'am. you, thank you. Mabuti naman nakisama yung system, ma'am. Google ba?
Sige, ma'am. So, sa iba pong sa iba pong ating mga province pa po, baka po may mga tanong po tayo. Andito rin po yung ating andito rin po yung ating PDMU. Nakikinig din po sila. Sila Sir Daryl. Sir Daryl. Sir Daryl. Ay, ito na. So, sa iba po, magandang umaga po, Ma'am Roma. Morning. Leyte po. Hello, Baka may good tanong morning. po. Just bago lang ako. Sige, ma'am po. Baka baka meron po tayong ma'am, mga tanong po regarding po sa experience po ng ating mga field officers at the same time sa province po pagdating po sa ma-access po as of today po. Tsaka mga nakarang araw po na pag-access nila. So, nag-open ng mic po ang PDMU. Yes, PDMU. Morning. Morning, sir. Morning, sir. Ini. Sir Nico, sir. Oh, pwede sir na may daka mo sir, may mga pakiano po sir. Later na lang, sir. Proceed na lang tayo sa demo, sir. Oh, sige, thank you so much, Sir Nico. Thank you, Sige. sir. So, proceed na po tayo. Ay, may tanong muna pala ako. Kasi, dun sa part po pala ng sa part po pala ng ating mga provincial people, provincial officers natin, na provincial office natin na mga staff or mga tao, yung iba po ba nagpapahawak po sa ibang, halimbawa po, ipapa-open po natin yung mga account natin sa ibang staff natin. Sana po, wag po natin gawin siyang habit na ipapa-open po yung mga accounts natin. Kasi tulad po na nabanggit namin kanina na sana po is for security purpose din po na may kanya-kanya naman po tayong account. So sana po hopefully hindi natin na papahiram-hiram yung mga accounts natin. Kasi para hindi rin po tayo mahirapan bandang huli na ma-monitor din po yung ating mga ah, ginagawa po sa ating sa ama. So proceed po tayo sa system. Nagamit po tayo ng isang account. So, kita po natin sa screen. Ito po. So, ang po kasi talaga natin dito, pagdating sa compliance, magkikreate po tayo ng task. So, compliance, upper left, meron po compliance table, then new task, then dito po, sa portion na to, nagkaroon po kami ng adjustment kasi ang system na to is napaka dami niyang dami-daming nakatag na dito. So kung halimbawa dito, try to test report. Then link, ang sa taas po, ito pong link na to is yung kanyang report link po na paglalagyan po ng ating data. So halimbawa po, lagyan lang muna natin ang data. Wait lang po tayo muna. Isang G drive. Dito na rin po. So,
Ikakopy lang po natin. Yan po. Yan. Tapos, ang reference report po, kung ano po yung halimbawa. Ang tanong kasi nila dito kalimitan ng mga po, para po to sa mga focal officers po natin ha. Ang tanong nila dito, ang tanong nila dito, para saan po ang purpose nitong reference report na to. So, ang reference report na to po, ito po yung memo, ito po yung mga kung ano man po yung reference na halimbawa, kung sa central office nang galing yung report, tapos ngayon, disseminate sa dito sa atin sa baba. Ngayon, Pwede po bang mamaya na lang? Ngayon. Papasabak na lang po ulit. Orientation. ngayon, sabi ng Thank you, sir. Ano, sir, paano pong division po to? Para personal. Okay. Thank you. So, ganito, nakikita nyo po dito sa taas. Sorry pa, may tumawag lang po kasi saglit dito sa aking telephone. Kaya na po kayo sa interruption. So, etong taas po na to is yung report link kung saan po natin ilalagay yung report na kailangan paglagyan. Kung ako po si Focal Officers, kailangan ko pong mag-create ng data table or Google Drive na paglalagyan po ng mga data kung saan ilalagay at i-upload ng ating mga personnel sa baba. Yung reference report naman po, halimbawa, pinareho ko lang yan. Yung reference report po na to is dapat magkaiba po silang dalawa. Pero temporary, nilagay ko lang muna. So, halimbawa dito, eto, yan. Ito po, sa taas po, ito po yung report link kung saan mag-upload ng data yung ating mga task accomplishers na nilagay po ng ating focal officers para po makapag-upload ng mga data reports, mga created na task natin na kailangan nating i-input. Like halimbawa sa FDPP or POPS PCMS, meron tayong mga reports doon. Ito yung mga files na to, kailangan ma-upload. Ito yung hinihingi ko based on the reference report na hinihingi ng central office. Ngayon, si focal officer, bakit ka nag-create ng isang task nang wala ka namang reference? So, hindi po yun tama. Kasi, hindi po yun wala pong magiging basis ang ating task accomplisher. Ito pa lang po emphasize lang natin kasi talagang ito yung nagiging problem talaga actually sa taas na nahihirapan din ang ating mga nasa field. Saan nila kukunin yung data at magiging reference nila kung hindi naman nakalagay dito yung halimbawa merong memo regarding to this issue o mga ganun, mga issuance na ganito. So dito niya ilalagay ngayon tong data na to para pag-click ko sa reference report, malalaman ko ay ganito pala yung hinihingi. At least ganito. Alam ko na yung i-upload ko. So ganyan. So lagi niyo din i-check. So halimbawa, kay Sir Jan Alcover, ito yung pangalan ng focal person dapat na mag-appear sa taong sisendan niya mamaya. So halimbawa, mag-create tayo. Aside from that, check ko na kaagad kung ano yung report na dapat alam ko na kung anong report yung kailangan ko. So halimbawa, kailangan ko na siya sa 22. So, anong oras? Alas 12 ang deadline. Sige. Then, sa tag. So, ito yung tinatanong ng karamihan. Nag-exit. Pero doon pa rin yan. Huwag po kayo mag-alala. Sa mga focal officers din po natin, huwag po tayo mag-alala na sa system po natin at updated naman na once na maklik natin to, akala nyo nawala. Pag-click nyo po ng new task, andun pa rin siya hanggat hindi pa siya nasasubmit. So, hindi tayo mahihirapan pagdating sa ganung bagay. So, dito sa tagging, so makikita po natin, dati po kasi nakalagay lang dito, all. So, maging maingat yung mga focal officers natin sa pagtatag ng mga ganito. Kasi tulad nito, maraming nagkakamali na pagtag nila all provinces, all FOUs, all FOUs with HUCs. So, lahat makaka-receive yan. So, kung sa Southern Leyte lang, Southern Leyte lang. Kung halimbawa naman na sa Biliran, Biliran lang. Pero sa mga individual tagging naman po na nakuha naming suggestion from the other provinces,
na which is kung okay po lahat ng province natin na magkaroon po ng ganito, yun na po yung gagawin natin. Like halimbawa sa Biliran, meron na po tayo dito sa Biliran. Kung napapansin niyo po dito, meron na po tayong specific na tao na. Yan po yung ongoing ng iba po nating provinces. Ano pong purpose niyan, Sir AJ? Ang purpose niyan is para mas malaman natin kung kanino lang natin ibibigay na tao yung ating report na to. So, kung bawa, tulad nito. Yan. Yan, ganyan. Yan, ganyan. So, ngayon, total testing area tayo. Try muna natin tong all. Then, try natin si Biliran. Sample natin. Ngayon, gawin natin monthly. Then, submit natin. Ngayon, dati sabi nila, Sir, nagkaka-problem ako, nagdo-double entry dito. Yes, pwede ko bang malaman sinong nagkaka-problem regarding to that sa mga vocal officers natin na nandito? So, sana sa susunod hindi na magkaroon ng problem sila kasi nagkakaroon daw ng double entry. So, sana itong part na to, nito, pag-click ko nito, may pupuntahan siya na reference. Itong link may pupuntahan din. Yan. So, yun po yung pagkakaiba nila. Pagdating dito, test report po siya. Dito pong link po kung saan i-upload yung ating data. Reference report ay reference po, at reference link, ito po yung reference kung saan po tayo mag-view kung ano po yung data na kailangan nating ilagay po dito sa portion na to. So kung mapapansin nyo, yun yung pagkakaiba ng dalawang yan. Yung link, saan mag-upload, yung reference, ano yung hinihingi, at ano yung kailangan ilagay natin doon sa hinihingi na ilalagay natin dito. Yung title ng report, mapapansin natin yan kung ano yung specific na program na yon or specific na task na pinakreate. Office of the LGMed. So LGMed dapat tama talaga na LGMed kasi sa LGMed si Sir RG Alcover naka-assign. So ano siya? Focal officer siya ng isang task. Anong hawak niya na program? Nakalagay dito halimbawa, FDPP. So, siya yung FDPP task report created. So, title nito, FDPP, halimbawa. Then, RGL cover. Then, created. Anong date ngayon? Due date. Yung, sa 22. So, yun yung create natin. Date modified. So, yan po. 'Di ba? Dapat talaga, siya, maging okay siya. So, ang iba sasabihin, Sir, paano pag-edit namin yung task? So, madali lang naman. Yan. Dito sa portion na to, sa pagtag, yan. So, nagre-reflect naman po siya ng tama, biliran. So, biliran lang naman ang target natin. Then, okay. Test lang natin. So, update natin. So, nag-change na kaagad siya dito. Okay na siya. Then, ayos na siya. So, ngayon, mag-open tayo ng isang account na sana mag-reflect agad doon sa kanya. So, halimbawa, mayroon po tayo ng account ng biliran. Sir Nars, mayroon po tayo. So, eto na siya. So, nakikita po pa sa screen? I am loud and clear po ba? Hello po. Okay, thank you so much po. So, kung mapapansin po natin kay Sir Nars,
nandito na po yung task na na-create. Hindi na siya nagdoble yung entry niya. So, kailangan niya na ngayon i-check. So, ano yung kailangan niyang ano dito? I-check. Accomplish niya na yung report. So, wag muna. Kasi nakapending pa naman yan. Ngayon, sa compliance, nandito na kaagad. Pag-click mo ng compliance, ito yung magpa-pop up agad na kailangan niyang, kung mapapansin nyo, pag-click nyo ng compliance, nasa taas tayo yung kailangan niyang i-accomplish. So, i-update natin. Okay? Accomplish na siya. Nag-green na siya kaagad. Di ba? Kung mapapansin nyo, nag-green. Pero bago niya yan i-accomplish, so ito, i-accomplish, dapat etong mga to, na-upload niya na yung data dito. So, yung portion na yan, ano yung reference report? Okay, ito yung kailangan ko. So, bago ako mag-upload dito, check the reference report kung ano yung hinihingi sa akin. So, click this one, then lagay ako ng data. Pagkalagay ng data, ngayon ilalog out ko na si account ko. Ngayon, ilalagin ko na ulit yung kay Sir Janjan. So, madali lang po siya. Kasi, hindi hindi mo na kailangan pang mag-ano, dapat sa compliance. Yun. So, sa part niya, makikita na natin dito, dapat may mga report na to dito. So, check natin. Okay, isa lang. Score sheet. Biliran. Monthly. Okay. Grabe po. Wait lang, check lang natin. Dapat magre-reflect na kagad. Okay. Kasi kailangan na po siyang kailangan na po kasi mag-rate yung ah, ating mismong user or pinakang focal officer natin dito sa taas. So, biliran, wala lang natin. So, report, not available pa kasi hindi pa siya nag-due date pala. So, dapat po, usually dito magdi-display na yon. So, magre-rating dapat si Sir Janjan kasi nakapag-comply naman kaagad si ah, biliran kay Sir Nars na account. So, once kasi na, ano yan, maglalabas, mag-a-appear naman kaagad dapat dito yan. So, so far, inaano ko lang kung bakit hindi siya kaagad nag-reflect. I-check lang po natin sa end natin. Wait lang po ha. Check ko lang po dito sa kabila. Ay, wait lang, may chat. Okay, okay. Sige po, mamaya po, ano po namin yung regarding dun sa account po. Check lang po namin tong sa system natin. Yung iba po, habang check ko lang po, may mga suggestion po kayo or may mga comments po. Pwede po kayong salita muna. Hello po. Yan. Hello po.
So, yung iba po na may mga suggestion po dyan, may mga tanong pa po regarding dito sa system natin, pwede nyo pong i-raise muna regarding dito tulad ng iba. Good morning, may mga ko sa ito opisina late ako. Super basic PO and gamit username password is an good mail account natin. I-send ko na lang po sa inyo yung ibang account na meron pong may mga problema. So, ayusin na lang po natin yung ibang accounts na yon. So, dito po, check na lang natin muna sa part ni Sir Jan Gan. Okay, log out. Nakapag-accomplish na siya. Wait lang po ha. Then, okay. Ang gamitin natin is account ni Sir Jan. Yan. Yan. So, okay na. Nag-reflect na po siya. Nagkaroon lang po ng problema sa data. Ito na po. So, nakikita na po sa screen ulit. So, kung mapapansin po natin dito, disconnect. Ito na tayo. So, nakikita na po sa screen. So, pag napansin po natin din sa compliance, nandito po yung report ni Sir Jan dyan. Hide lang natin itong loading controls. Then, punta tayo sa dashboard. Ngayon, kung mapapansin natin, hindi ka agad siya nag-reflect sa score sheet, puntahan natin dito sa score rate. Ngayon, nandito na po. So, kung mapapansin nyo kanina, ang tinaglang natin is biliran. So, biliran lang po, dapat yun yung specific na tagging na pinasabi natin. So, dapat biliran, sino lang sa biliran. Ayun. Ngayon, nilagyan natin to ng rating. Siyempre, on time siya. Time siyang nakapag-submit. Ngayon, bago kang maglagay ng meron tayong mapapansin dito. Generated report system number is system generated. So, FTPP, title ng report, not editable, hindi siya may edit. Sa biliran, hindi rin siya may edit. So, paano natin makakuha ang rating? Out of 100%, 5. So, compliance on the report requirements and on-time submission at the same time. So, sa core naman, merong 100% compliance on the report requirements but 1 to 3 days late on the submission of the same time. So, meron na mga pointing system siya na nababago. Sa 3 naman, 100% compliance on the report requirements but more than 3 days late on the submission of the same time. So, 76 to 99, yun yung 3. Pag 51 to 75, meron 2. So, pag 0, no submission of report. So, ano yung mangyayari pag 0? Magre-reflect po yan dito sa atin sa compliance, dun sa ating scoreboard, para po magka-rating po ang ating LGU. So, halimbawa, on time. So, on time naman siya. So, magre-remark dito. Magpapasalamat or magano man dito si MLGO, si Focal Officer na, oh, thank you for the submission of the ganito ganyan. I already checked, tas ganito ganyan, tas re-rate niya na. So, be careful sa paggagawa ng report or rating. So, rate, then, once na successfully save, then okay, then eto, hindi yan agad-agad magre-reflect. Need to refresh. Yan. So, may rating na siya. Ang tanong, sir, paano kaya kung nagkamali ako ng rating? Pwede pa naman baguhin. Nagre-report lang naman yon. Pero, disable na to. So, makikita sa system, sa log history na ilang beses niya. Paano naman, sir, kung halimbawa nagkaroon ng, baka mamaya kasi malakas dun sa local officers natin eh. Kaya, na-edit ulit.
Huwag po kayong mag-alala. Kahit anong pabalik-balik po nila ng rating doon, papalit-palit, makikita at makikita po yun sa log history namin. So, okay na siya. Nakapag-rate na po tayo. So, gano'n na. Kadali. Hindi natin natag ang ibang provinces. Kasi ang sabi kanina ng ibang mga CH natin, ibang mga provincial office natin, hindi naman kasi kami kasali, bakit naman kami sinama? So, baka naman mag-reflect yan, magkaroon pa ng problema yan doon sa system namin. Mahila pa yung rating ng aming province, mahirap pa yung rating ng aking municipalities na hawak. So, ako naman si CH, ganito sasabihin ko. Paano naman yan, Sir AJ? Hindi naman kasi kasama yung aking mga MLGOs dapat dun. Dapat hindi sila sinendan. Yun po yung reason kung bakit po yung suggestion nyo na only biliran, biliran lang talaga. So nakita naman natin na nagre-reflect na siya. So far, doon naman po sa mga mamaya, may explain ako regarding to this one. Dito, at least okay na siya, nakapag-rate na siya. Then, pag click ko sa compliance, ando na siya, meron pa siya, active pa rin siya kasi meron pang hindi nakakapag-open. So, si Sir Nars pa lang yung na-open natin na tao. So, ganun. So, pagdating naman sa ano natin, anong purpose naman ng announcement? Announcement naman. Halimbawa, si Focal Officers natin nagkaroon ng problema, biglaan, nagkaroon ng problema si Focal Officers natin. Ay, sa lahat ng FPPP, ano ko, ganito ganyan, meron tayong update, binago ko yung ganyan. So, at least, update for FPPP reports. Live data po tayo. So, may sabihin na natin na may changes lang tayo. Yan. Please submit reports. Yan. Ngayon, tatag natin dito. Sino yung mga itatag natin? Wala na dyan yung mga tao. Kasi, dito, specific tagging, magkaibang tag na naman to. So, tag natin si Biliran o si MLGOO. Yan. Hindi na siya kailangang specific kasi kung si MLGOO naman ang ano, siya yung makaka-receive. Kung halimbawa ang MLGO, Tacloban City, siya yun naman yung city na may hawak. Pagdating naman dito sa mga to, halimbawa, Biliran, submit, so, dapat ma-receive niya yun. Pero makikita mo yan sa announcement mo, makikita at makikita yun sa kanila, kung sakasakali, na yung data na yun ay dapat na-send sa kanila. So, ganun lang po sa dashboard natin. Then, try natin i-open ngayon si Biliran ulit. Yan siya na po ginagamit ko lang po yung account niya sa Biliran para lang po ang test natin. Hopefully, nag-reflect na po yun. So, lahat po kasi ng ano natin is ano siya talaga. Tulad nito, may reports today, due. Pero nakapending na kailangan ma-comply. Dito naman, okay na tayo dito. So, ito from the PDMU to. So, sir, ano, is kasama ba or ganito ganyan, kailangan niyang ma-monitor. Reports due today. Ito naman, meron din dito, pending, meron pa. Total report, 3. So, nagka-counting po siya. At the same time, sa compliance, nakikita niyo na rin. Provincial rating, wala pa so far kasi wala pa naman, hindi pa natatapos yung for the month na nakaset sa ating um, provinces or sa ating municipalities. Kung mapapansin nyo, mayroong provincial rating, ito na po yung hinihingi nila dati na kung sakasakali, makikita lang dito, yung biliran lang, lahat lang ng biliran. So, ongoing naman po yung ibang portion dyan para sa filtering din po at the same time. So, eto na po yun, Doc Jonel, eto na po yung portion na ano, sa mga CH po natin, eto po yun. So, wala po yan, hindi po yun natin yan makikita pag naka regional account po tayo. Ang makikita po natin is pangkalahatan. Tulad nito, ito, palpunit, ang nakalagay, provincial rating. Ngayon, pag pupunta naman ako sa regional, halimbawa,
Ang makikita ko is ito. Yan. So wala siyang provincial dyan. Makikita lang natin dyan ay scoreboard natin. Yun. So, very ano talaga yan. Kasi kung mapapansin natin, nag-reflect na kaagad ang rating. May 5% kaagad si Biliran. So, kung napapansin nyo lang po, meron kaagad na makikita tayo dito sa part na to. Itong portion na to. May rating na kaagad si Biliran. Bigla niyang angat from there papunta sa taas. So, sa total agad niya, meron siyang total na 5%. So, bakit 5%? Kasi yun yung percentage na binigay sa kanya. Doon sa report pa lang na yun. Ang total nito na 10%, 0.5 lang naman yan para mabuo yung 10% mismo na to. So, hindi tayo mahihirapan pagdating sa scoring. So, pagdating naman dito, baka makonfuse kayo, sa Reggie, ba't 5% nakalagay dyan? 3% lang tong dito na nakalagay. 0.5 lang po yan. Ah, portion lang po yan. Mayroon pong actual computation yan para mabuo po tong 10 na to. Dahil hindi naman po mag-replace, ano kaagad yung total na 10% dyan sa kanila. As long as hindi pa natapos lahat for the set ng kung kailan kukunin ng reports na to. Bakit? Meron po tayo ditong months kung kailan po hihingi sila ng report na data, selected data, makikita dito. Yung current rating, ito po yung mga nadagdag, quarterly, overall, monthly, tsaka municipal rating. So yan po yung ating mga rating na hihingin po sa atin. Lahat po yan ay bibigay po natin sa ating mga division heads, division chief, at saka ating RD, tsaka ARD natin. So yan po. Then after po noon, mag-click po tayo ng isa pang tao para makita natin kung all goods na ba siya. Ngayon, try natin yung account namin. So, halimbawa, dito sa amin, sa portion namin na to, meron kaming ilalagay pa para sa mga RD. May kukunin lang muna kung ano, halimbawa, ay yan. So, ngayon, try natin to. So, temporary, pag ako yung head, ako yung chief, nakalagay dito, division chief, makikita po dito natin yung mga na-create natin. Lahat po ng report to ng hawak ng division niya. So, lahat dyan, base sa tao, report, link, office, sino yung mga tao. Makikita ko yan. So, may rating siya. Makikita niya yung rating report niya. Titingnan din sa compliance. So, makikita niya na yan dyan lahat. At the same time, sa scoreboard, kita niya na kaagad. So, sa LGMed, kila Sir Ian, kila Ma'am Rodit, sa CDD, yun po yung nagiging monitoring nila para po makita yung system. So, dito po naman sa portion ng ano, yan, sa portion po naman ni RD, so ang lagi niya lang tinitingnan dito, yung scoreboard, yan, kasi pag tumingin siya, gusto niya isang ganyan lang, then makikita niya na kaagad yung portion na to. Yan. So, yan. Diba? Makikita na natin kaagad yung rating dito. So, pagkakita ko sa rating, nalagay ni RD sa TV, sa screen. Oh, nagsabit na sila ng report. Magwaman kong bukas. So, sakto-sakto. O, ito, nakikita ko na. Yun po yung purpose din nito ni RD. So, aside from that, mapapansin po natin kung sa halimbawa sa atin na account details, proceed tayo sa ibang menu.
Sa account details po, punta po tayo dito. Pwede nating palitan yung password natin tsaka username. Palagyan na rin po natin ng phone number, tapos email, tapos update po natin. Bakit po kailangan nating i-update yan? Kasi po para hindi po kami mahirapan kung ano pong information ang ilalagay tungkol sa inyo. Tapos sa baba po, meron po tayong Directory of Focal Officers na sinabi ko na rin po sa ating mga focal officers na sana i-update na nila tong mga nakalagay na information dito. Yes po, DMU. Hello, Sir EJ. Yes po, sir. Sir, may concern lang kami. May Sige, sir. tatanong, i-confirm lang kami. Kasi Sir, yung mga task na ilalagay namin sana sa AMA ay ang mag-a-accomplish ay ang PO. Then ang nangyayari, nagre-reflect siya sa mga LGU under that PO. Sige lang, sir. Yun yung thank you, Sir Nico. Ito, pakita ka lang yung portion na to. Tapos sir, additional sir, may tanong ako sir. Sige, sir. Kung halimbawa sir, ang tinatag kasi namin is yung office mismo. Then ang nag-a-accomplish is yung engineer namin. Yung point na yung rating na ibibigay namin dun sa engineer, magfo-fall ba dun sa provincial office kung saan sila naka-assign or dun lang mismo sa engineer na nag-accomplish? Magpo-fall yun, sir, sa kung pangkalahatan yun sa province. Sa province mismo? Oo. So, rating performance ng province yun. Kasi syempre, nagko-comply na yung TIO, tao nga engineer sa baba. So, high na yan naka-assign. Halimbawa, sa Southern Leyte. So, Southern Leyte na engineer na yun to, nagko-comply man dayon. So, performer ngayon ang tao ni PD. Kay tao man gihapon nagto ni PD na under PDM yun ni Sir Jemay. Diba? Yes, sir. So, ang nangyayari So, ang concern na lang namin, sir, dapat siguro hindi nalalabas yung report na i-require namin sa province dun sa mga LGU kasi ang nangyayari, lumalabas yung report sa mga LGU. Okay, sir. Sige, thank you, Sir Nico, sa So, from maganda rin kasi yung ni Sir Nico. Totoo yun. So, halimbawa, sa compliance tayo, balik tayo sa compliance. Kasi dito yun, Sir Nico, pag nagtatag kayo. Nakikita ba sa screen? Yes, sir. Yan, malaki-lakihan natin kasi. Yan. So, nakikita natin sa screen, eto na, sa susunod, Sir Nico, matatapos na rin naman tayo. Mayroon na tayong biliran. Meron tayong PDMU. So, yung ibang province na lang na hinihingan ko ng master list ng mga pangalan. So, at least, kung sino yung tao na pagbibigyan mo, si engineer halimbawa ng biliran, siya na lang ang sisendan mo. Siya na mag-accomplish nun, pero magre-reflect yon sa province na rating. Mas okay ba yun, Sir Nico? Yes, sir. Kasi, yes, sir. May example kami dito, sir. Yung sa monthly fund status of LFP. Dapat kasi ang matatag lang dito is yung province. Tapos dito sa tinignan namin yan, dun sa pag-edit nung task, dun sa edit tag, dun sa table, sa pinakaunang column may provincial. Then yung pangalawa, anong account yan, sir? Kanino account? Kay Ma'am Ellie po. Yung kanina, sir, na may compliance yung dalawa na nandun. Ito? Yung account niya? Yes, sir. Ma'am, palagi ako. Okay lang ba? Gamitin ko muna, Sige Sir lang, Nico. sir. Para Binuksan ko yun, sir. Para makita nila din, same password ba? Yes, sir. Yan. So, at least para makita rin nila, Sir Nico. Transparent tayo. So, saan dito, Sir Nico? Yung pinakauna, sir. Yung dalawa, sir, dapat yung matatag lang dyan, yung office na yung PO lang, hindi kasama yung LGU. Sige. EJ, so dito, yes po. EJ, ibig sabihin nito, okay na tayo doon sa tagging sa province para mas klaro ba? Okay na tayo sa tagging sa province ng task kasi it should be accomplished by the provincial office kung sino mang tao na nandoon. Yes, ang nangyayari ngayon, pag tinatag natin si province, natatag din yung component municipalities natin, which should not be the case. Kasi magkakaproblema tayo in terms of understanding ng mga MLGOOs.
baka sabihin nila na task din nila yon. So, kung pwede natin AJ ma-workout na hindi na yan Ano din, matag sir? doon sa municipalities. Kasi we are not Yes po. asking direct reports from the municipalities. Dapat isasubmit nila muna sa province, then si province mag-consolidate, and then province will be the one to submit to AMA sa atin sa region. Okay po, Sir Oo. Jimay. Yun sana Yes po. yung ano natin. Yun lang yung request namin na kung pwedeng ganun. Kasi Okay po. nag-feedback na rin yung isang MLGO dito na bakit daw natatag sa kanya. Okay po, Sir Yung Jimay. ano, yung task na yan, supposed to be, it should be accomplished by the provincial people na ng province nila. Yes po. Yun. Ate, thank you so much, Sige, Sir AJ. Jimay. Opo. Yun yung ano namin. Susundan Yes na po. lang kayo namin. I-discuss mo na lang yung ibang ma-discuss mo, but yun ang ano namin request. Paano siya Yes po. maano, kasi nandito naman si Nico. Okay po, sir. Thank you so much po, Sir Jimay, tsaka sa PDMU team. So, dito naman po sa dito kasi, yan, lumalabas yung ganito. Yeah, yan yun sir, yan. Sige. Tatanggalin lang natin to. Kasi baka mamaya Dapat sa siguro pagtag... sir kung sino lang yung nakatag, halimbawa, kung individual ba yun or kung provincial office, dapat provincial office lang siguro yung nandyan. Sige. Mahalin. Pero lahat to, kasama. Yes Lahat ng sir. province to. Yes sir. Okay, sige, sir. I-ano ko na lang to, sir, kasi tama naman yung nag-appear. Lahat naman naka-zero. Alam mo na yun, Sir Nico. Code ko lang yan. Sige. So, at least, sige po, specific na tao na lang yun sa Biliran na handle ng PDMU, which is yung engineer natin. Kung halimbawa, Biliran, kung halimbawa, Sir Nico, may Yes sir. Biliran, may Southern Leyte, may Leyte, may mga counterpart man tayo na engineer na PDMU natin, di ba? Yes So, sir. dapat sila lang yung makaka-receive. Ang mangyayari doon sir, individual tagging yung mangyayari doon or provincial office pa rin yung itatag namin. Yun yung ayusin ko, sir. Lagyan ko na lang may konting code lang ako baguhin. Lagay ko Sige na lang sir. para sa PDMU purpose. Alam ko naman kaya mo yan sir. Hindi, salamat ka sa tulong mo, no ka. So, thank you, Sir Nico, sa suggestion. Sige Ililipat ko sir. na lang yung sir. Meron na lang akong portion nun parang ginawa natin sa QMS na meron din silang sariling request. So, try din natin yon para mas madali. Sige, Kasi sa part din sige ng ating sir. mga PM natin. Sige. Thank you, Sir Nico. Sige sir. Kung may tanong sir, andito lang naman kami sir sa baba. Pwede naman kaming tanungin. Sige, sir. Thank you. Thank you sir. Sige. Yes po, Doc Jonel. Hello, Jay. Yes po, Sorry, Jay. Doc. I-clarify ko lang na one of the bugs kasi na observed before is pagdating doon sa summary or ratings ng province, siyempre ratings, malalaman namin na anong report ang hindi pa na-submit. Before kasi walang doon. We will have more time pag-check kung anong mga documents dito nakaka-apekto, bakit mababa ang compliance. Opo. Sa remarks ata. Yes po. So far naman, yung, di ba may mga suggestion, Doc Jonel, narinig ko. Sir AJ, last na sir. Sige po. Sir, may report kasi kaming in-encode sa AMA. Ang mag-a-accomplish naman is yung mga regional focal person namin ng PDMU. Yung tinag ko individual pero hindi nag-reflect dun sa account nila na natag. Sir, yung dito sa regional office, ano pa yan? Ongoing. Okay. Kaya pala sir, tapos yun nga akala ko ang iniisip ko baka hindi ko na save or inulit ko pa. Sabi ko Wala hindi pa rin assignment. lumabas. Wala, ganito, Sir Nico. Wala pa kasing place assignment dahil hindi naman talaga daw dapat pwedeng mag-rate ang regional office sa regional office. Okay. Yun yung ni RT. Yun yung rin ako na parang sabi lang kasi tulad nun, hindi pwedeng mag-rate si province kay LGU na sarili niya na under na municipalities kasi magiging bias din naman. So, ang magre-rate kay provincial offices, si regional offices. So, para fair, si regional office na nag-create lang, siya yung mag-rate lang per provinces per tao na sinesendan niya. Pero pagdating dito sa regional office, hindi pa siya
Yun lang muna. So far, ang naalala kong suggest ni RD, na-suggest din ng iba nating mga kasamahan, is what if nga naman yung nandito sa regional office, paano namin malalaman per halimbawa, per division, per unit, paano ko marirate yung tao ko? Ako head, paano ko marirate yung tao ko? Kasi hindi niya pa nag-comply ng ganito. So yun yung inad natin na meron na siyang tagging pero wala pa siyang specific na 'di ba meron tayong column diyan kung mapapansin mo Sir Nico, meron tayong mga biliran, may biliran tayo dito, may provinces, may mga ganyan na sa tables natin. So pagdating naman dito sa regional office, wala pa tayong naka-set na tables na para sa ganitong data, para sa ganitong dito sa specific na pang LGBT ba to, pang ganito ganyan, PDMU. Meron tayo pagdating sa rating lang, pero pagdating doon sa specific na tagging na dito sa para sila ma-rate ng mismo taga unit nila or ka-division nila is hindi pa kasi nagpo-focus lang muna daw sa province lang muna ng region. So, yung tagging nakaandam kasi para pag sa sunod, hindi na ako mahirapan maglagay ng kung ipaparate na yung per regional offices. So, yun, Sir Nico. Naka-standby lang siya. Pero, AJ, may i-raise lang ako na concern sa mga nasabi natin. Yung una kasing understanding namin sa ngayon, we're not treating individual performance. Yung sa amin na sa PDMU, I'm speaking of the PDMU, no? Yes, po, we are rating the provinces. Yes, po, kaya tama yung concerns doon na bakit nag-a-appear siya doon sa component municipality yung dapat task ni province, I think it's doon yun sa system. Yes, doon po. yun sa system paano siya pinopropagate doon or ililimit mo yung hanggang province lang muna yung task na yon. Yun yung unang namin. As to the system, the AMA as a system, rating individual performance, parang sa amin hindi yun masyadong concern sa ngayon. Yung sa amin muna, yung nirelease namin is sa province. Ito yung task na binigay sa province ni PDMU region, ito yung gagawin na para pang province. Sa province lang na hindi kasama na yan, hindi dapat siya nag-a-appear kaagad doon sa munisipyo. Kasi si MLGO nagtatanong bakit daw nag-a-appear sa kanila na yung task na yan is to be accomplished by their province, not them. Yes po, sir. Sige po. Titingnan po natin kaagad yan, sir. Wag na natin i-extensive muna yung usapan dito kasi baka may ibang issues and concerns yung ibang provinces. We can talk naman on our level. Inaano lang namin kayo, ina-alert lang na ganun yung feedback sa amin. Actually, from the province of Biliran niya na feedback ngayon lang. Yes po, sir. Na PM din po ako ngayon, sir, regarding to that matter. So we'll try to resolve na lang later on, no? At least na Yes, alam din ng concern na nagbigay sa atin na we are working naman na ma-resolve yung issues na yon. Yes po, move on na lang muna tayo doon sa ibang issues. Sige po. So thank you so much po, Sir Jimay, tsaka sa team ng PDMU sa nila, response sa ganong bagay. So sige po, as of now po, try din po natin na ma-raise kung ano pa po yung mga issues and concerns sa iba. So far naman, ang natin doon is yung navigation, na natin kanina yung navigation, tawag na ito, yung pinakang sa dashboard natin, sa compliance natin, sa tagging natin, nag-reflect naman siya yung system, nakapag-rate tayo. Ang problem na lang, main reason natin is to fix the other part na yung dapat hindi na sila matatag basta-basta na specific na mismo. So from other provinces, ano po yung mga concern natin para po po natin yung mga issues and concern po na na-encounter natin? Yes po, Ma'am Vanessa. Yes, AJ, pahapon lang I received a message from one of our MLGOs. Pinapatanong lang like ano yung magpe-prevail na date of submission? Kasi minsan nakakapag-upload na, nakakasubmit. Pero like before, nalilate mag-take ng status from pending to accomplished. Yung uploading or yung sa AMA na-complete niya na or na-accomplish na yung task? Yun po yung magandang tanong yun, ma'am. Actually, ma'am, napag-usapan last time nung Mancom na
Ang suggestion doon is once naman na makita yon sa real time na reference, di ba? Meron po tayong reference doon sa AMA. So once po na makita ng ating focal officers na meron na po siyang nilagay doon na data or yung hiningi na report, meron naman po kasing date doon kung kailan na-submit. So, may naka-folders. Halimbawa, ako yung focal officer, meron tayong folders doon na naka-subfolders every provinces. So, once na maklik ko yun, pag open ko nun, nakikita ko naman, nakalagay doon yung date details kung kailan na-upload. Then, at the same time, nakalimutan niya sa AMA ngayon i-accomplish kasi hindi niya kagad na-click. So, yun din po yung isang reason na sana kung pagka-upload mo din doon sa data, upload mo ng data mo dun sa isang Google Drive, i-try mo na rin i-input na accomplish ka na. Tapos, i-save mo, then okay na para mag-green na siya. Then, pag nakita po ng ating focal officer dito sa taas, magkapareho lang po yung date. Okay lang magkaiba yung oras, at least yung date po is same time po sila. Yun po yung pinakamagandang suggestion ko. I think, kasi para mas maganda siya, Ma'am Vanessa, na makapag-upload ka muna ng data mo from the reference na nilagay, kung sa ano yung kailangan, then link na paglalagyan, upload ng data, kasi real-time din yung oras ng Google natin, nakasynchronize man sa time natin dito sa Pilipinas. At the same time, pag-click mo nun, pag-upload mo, click mo na yung accomplish. So, accomplish mo naman na. Pero kung what if, ang tanong kasi, what if naman Sir AJ, Google Sheet naman yung file na nakalagay doon. So, ang mangyayari po nun, once na nag-edit ka pa din doon, makikita naman doon sa history ng ating Google Sheet na edited by ganito, ganito, ganyan. May lagay-lagay history pa rin yun. So once na okay ka na doon, tas sure ka na sa in-upload mo na data, tsaka mo lang siya i-accomplish. Then okay, refresh, then accomplish na siya. Then wait na lang na ma-rate ng ating vocal officer. So yun po, ma'am, para hindi naman po masyadong nahihirapan din yung ating mga field pagdating sa ganung bagay. So, thank you, Ma'am Vanessa. Aside from that po, may pa ibang ah, questions po or issues and concern na pwede nating ma-erase. At least po ngayon, medyo konti na lang po yung problem natin. Hindi na ganun kalaki na na-encounter na problema. Yung dito naman sa regional office, pag-uusapan na lang din po namin yung part na yon. And I would like to thank especially the PDMU Chief, Sir Jimay Bagares, kasi yung opportunity na usap dito sa atin regarding sa mga naka-encounter na problem ng kanyang mga tao sa mga kasamahan natin sa PDMU is malaking concern din kasi sila mga focal officers din sila. Sila yung nagsisend ng mga data papunta sa provinces at sila rin yung magre-rate, which is nakita natin kanina na meron na portion ng PDMU na pag-rate doon kung ilang percentage ang binibigay ng PDMU. So I would like to thank especially sa ating mga kasama. So sa mga tanong nila, sa mga questions na pinaabot nung kahit naka-chat lang or messenger, yung mga suggestion po na yun, consolidate namin within this afternoon, tapos makapag-report kami kay RD within this afternoon din kung ano po yung mga maganda po namin i-enhance pa. Na kulang pa, kumbaga kung may kulang pa tayo. So, ang system natin, lagi po natin tandaan na room for improvement lagi. Always nagsisik po kami ng improvement kung ano po yung ibibigay namin na mas ikakagaan po ng trabaho ng ating mga users. So, sa iba pong provinces, ano po yung iba na yung comment or suggestions po, baka meron po tayo. Mas maraming salamat din po sa ating mga CH na cluster heads, Sir Doc Jonel, sa ating mga PM, OM na nandito po, especially po sa ating mga taga-province po mismo na nag-attend. At yung mga MLGO din po na kahit po busy, nabigyan pa rin po ng time makapag-attend po sila. Kung may mga problem po tayo na encounter pa, sa accounts, sa problem naman po sa pag-access ng data natin or pag-access sa mga ibang bagay dito sa pag-accomplish, pwede po kayong mag-send po ng email or chat po sa amin sa Recto. Anytime po, pwede po kayong So, sa iba po, baka may mga question pa po, pwede po kayo mag-raise ng hands before we'll end Ah, this. Sige po, Sir Doc. Jay, Yes po. actually the same
actually almost the same lang ng question ni Yes po. Ma'am Vanessa kanina. Ano yung mag-prevail? Nakasubmit sa AMA na orihe or Ah, ang DMS? yun din po Ang yung lagi, din yung tanong lagi, sir. Actually, sir, kasi ang nangyari kasi po, Dok, nagdodoble daw. Yun yung laging comment. Tama po ba? yes, yes. Kasi parang si Ama kasi nauulit yung ginawa mo kay DMS. Mm-mm. Ngayon si DMS kasi sorry lang po to be honest lang Dok. Si DMS is merong performance na pang Region 8, performance din na para sa pangkalahatan kasi national kasi na system yan eh. Pero si DMS, emphasize na ginagamit natin dito para sa DIAW I awarding. saw. Tapos si Ama naman, Region 8 na for atin lang, internal lang din. So ang rating, ang ang magiging ano talaga, Doc Jonel, best effort po talaga, sorry po sa ano, is napagsasabay po talaga sila na dapat pareho silang ma-inputan kaagad or malagyan kaagad or magawa din kaagad. So once na okay ka na sa ABA, tsaka ka na mag-ano sa DMS, makapag-submit na ng DMS mo, na okay ka na. Yung iba naman po, ang ginagawa, kung halimbawa ang kailangan lang naman na data is proof, di ba, Doc Jonel? Di ba, proof na okay ka na, submit ka na. Yung Mm-mm. screenshot Yes. ng DMS na attached file, yun yung nilalagay nila po doon. So, pwede po rin yung ganun. I see. Okay. Parang attachment lang. Tapos, Doc Jonel, thank you rin po doon sa ano, doon sa suggestion mo na regarding doon sa cloud na sana magkaroon ng synchronous na data na kasi ang dami na yung pinag-upload na ng mga data. So, doon yung mahirap pa kasi ang dami ng data, ang dami na pang mga Google Drive. So, nakakalito rin sa Oo. part po ng mga tao. So, wina-workout na rin po natin yan ay alam ko sir, meron na pong update dyan si Sir Luis. Wala lang po siya ngayon dito pero baka po sa man ko masabi yun, Doc Jonel, regarding yan sa Okay. request mo na ano natin. At saka hingin ko na rin yung ano, Doc Jonel, hingin ko na rin po yung awareness ng lahat na yung mga provinces po natin pala habang nandito po yung mga PMs natin, OM natin, mga CH. Yung mga website po daw ng mga provinces natin na wala pa, baka pwede po mag-coordinate na po daw sa amin dito sa RICTO para po magawa na natin ng aksyon at ma-lodge natin siya sa atin. Official website ng ating mga provinces, magawa natin ng paraan na magawa. Actually, kami, sa tulong din naman ng mga contents nyo na ilalagay, write-ups, kami po yung gagawa ng portal sa inyo, para sa inyo. Aside from AMA. Thank you so much po. So, hopefully, naging okay po yung regarding sa discussion ng AMA. Medyo naging matagal lang kanina mag-opening kasi marami pa pong inaantay. Okay lang po ba na ano, take Hey, muna tayo? Jay, Yes wait po, lang. Doc. Ang DMS, Rick to gyapon, no? Ang DMS po, Recto po ang may hawak pero ang pagpo-process po ng parang sa rating po is sa records po kasi yun. I mean, ang ano lang, is there a plan na i-cascade sa gagawa ng account yung mga MLGOOs? Kasi malaking bagay siya sa paggawa ng report doon sa QMS, yung sa records management. So hopefully ano din, ma-address din siya Sige, sige, para sige, sa i-try ko po. MLGOOs. Sige, try ko rin po, Doc Jonel, nga ano, i-suggest ko po yan kung paano po nila ano yun sa DMS din. Thank you. Thank you so much po, Doc Jonel. Aside from Doc Jonel, meron po tayong ibang concerns. Baka po meron pa po tayong pahabol dyan. Tapos, kung wala na po, okay lang po ba na mag-request muna, pa-open muna ng mga cameras natin para po sa documentation. May lang po saglit. Okay nga ko lang po haton mga nagwawapuhan, nagagandahang mga DILG. Kailangan ko lang po ng documentation.
One, two, tanggalan natin ang box. Tanggal yun. Ano muna po yung ano natin lahat? One, two, three. Smile. Isa pa po. One, two, three. Okay. Thank you so much po. Ba't kulang kayo? Ba't wala si Sir Eric? Wala pa po sir, di pa po nagjo-duty. Sa Lunes pa po. Thank you so much po sa inyo. Good afternoon po ulit. Happy lunchtime. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Thank